Marcos nung huling aktibong angkinin ng Pilipinas ang Sabah. Sa parehong panahon, 60 trainees ang kinuha ng gobyerno para magmanman at sakupin ang Sabah. Pero hindi na natuloy ang kanilang misyon at natapos ito sa madugong bahagi ng ating kasaysayan na tinaguriang Jabida Massacre. May report si Cara David. Matagal nang inaangkin ng Pilipinas ang Sabah, ang Sultanate ng Sulu na sinasabing isa sa pinakamakapangyarihang sultanate sa Asia noong 14th at 15th century, nakuha raw ang tinatawag noon na Northern Borneo mula sa Sultanate of Brunei. Pero dahil sa banta ng pananakop ng mga Kastila noong 19th century, pinarenta ng Sultanate ng Sulu ang North Borneo para makabili ng armas. Dahil sa tinatawag na lease agreement na ito, hindi na naibalik sa Sultanate ang kontrol sa Sabah mula sa British North Borneo Company at sa kalaunay sa gobyerno ng Malaysia. Noong 1968, sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, binuhay ang claim ng Pilipinas sa Sabah. 60 trainee mula sa Mindanao ang nirecruit ng pamahalaan at sinanay sa korehidor. Ang kanilang misyon, magmanman sa Sabah at maging daan sa pagsakop nito. Operation Merdeka ang tawag sa misyon. Ang misyon natin sa North Borneo, para agawin natin, ayun, kiklaimin nila, bilang agawin nila ang kwan, agawin namin ng Sabah. Kasi ang Sabah raw, una, sa Pilipinas yan noon. Noong 2009, nakapanayam ko para sa programang Case Unclosed si Jibin Arula, isa sa mga trainee ng Operation Merdeka. Noong una raw, maayos pa ang palakad ng mga sundalo, pero ng kalaunan, hindi na raw tama ang pagtrato sa kanila. Hanggang noong March 3, 1968, bigla na lang daw silang pinagbabaril ng mga sundalo. Kung anong dahilan, hanggang ngayon wala pa rin katiyakan. Tinaguri ang Jabida Massacre ang naturang insidente at si Jibin Arula ang kaisa-isang survivor. Lumundag ako sa tubig, lumangoy. Sa takot ko kahit saan na lang pupunta Diretso ko lang sa may kwan, sa may Cavite. Dahil pawang mga Muslim ang namatay sa Jabida Massacre, iginagalit ito ng mga Moro at naging mitya ng pagkakatatag ng rebelding grupo na MNLF. Nitong 2011, pumanaw na rin si Jibin Arula. Hanggang ngayon, may claim pa rin sa Sabah ang Pilipinas. Pero ayon sa DFA, wala silang balak na pag-usapan ito ngayon, lalo pat may standoff sa pagitan ng ilang armadong Pilipinong mula Sulu at ang Malaysian authorities. Ayon sa DFA, sa panahong ito, ang mahalaga, umatras ng mapayapa ang mga Pilipinong sangkot sa standoff at mapanatili ang magandang relasyon natin sa bansang Malaysia. There are no discussions on our side regarding our claim on Sabah. At this point in time, we have been trying to ask the group to leave Lahad Datu and go home peacefully. And this is a work in progress in coordination with the Malaysian authorities. Cara David, GMA News.